mga problema ay hindi dapat laging ibinabahagi sa iba dahil hindi lahat ng tao sa iyo'y makikisimpatya. Karamihan sa kanila imbes na makatulong ay magpapabigat pa ng iyong dinadala. Ikaw kabarangay, madalas ka rin bang magsabi ng mga problema mo sa mga taong hindi mo pa lubos na kakilala? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa Barangay LS 97.1 ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Teban. 52 years old, mangingisda ako noon dito sa Bolinao, Pangasinan. May kinakasama po ako na mas bata sa akin ng 17 years at may dalawa na kaming anak. Isang lalaki at isang babae. Pero bukod sa dalawa kong anak, sa kinakasama ko ay may isang anak na lalaki pa ako. Sa dati kong asawa na nasa poder naman ng kapatid ko. Kinuha kasi ng kuya ko ang anak kong yon dahil noong naghiwalay kami ng asawa ko ay hirap pa akong makahanap ng trabaho. Hanggang sa nauwi na lamang ako noon sa pangingisda na hindi rin kalakihan ang kinikita. Papadudod, laki po ko sa hirap, 5 kami magkakapatid at isa lang po sa amin ang nakapagtapos ng pag-aaral. Yung 4 sa amin kasama na ako ay hanggang high school lamang ang natapos. Nung magkaroon ako ng kinakasama na tawagin niyo na lamang sa pangalang Mona, ay mas naging dedikado ako sa pagtatrabaho. Batid kong hindi pa naman kami kasal pero nasanay na akong asawa ang turing kay Mona. Kaya sa ganung paraan ko na lamang po siya babanggitin. Lahat ng kinikita ko sa pangingisda ay ibinibigay ko sa asawa ko. Marami na rin akong naging racket para madagdagan pa ang naibibigay ko kay Mona. Dahil doon ay naipaayos ko ang dati napakasimple lang naming bahay. Mula sa sawaling dingding ay napasemento ko na ang bahay namin. At napagawa na rin ng kwarto ang 2 anak namin ni Mona. Wala naman naging lamat ang aming pagsasama sa loob ng mahigit 1 dekada. Naibibigay ko naman lahat ng pangangailangan ng pamilya ko at ng isa ko pang anak. Ngunit teenager na po noon ang panganay namin nang magkaroon kami ni Mona ng isang malalang away na nagtulak sa kanya para sa isang malaking desisyon. Papa Dudut. Mahal, nandiyan na nga pala sa mesa yung para sa budget natin. ₱10,000 para sa 2 linggo? Paano ko pagkakasyahin to? Pasensya ka na. Ilang kasi yung natira sa kinita ko, mahal. Nagpadala pa ako kay kuya para sa anak ko. May babayaran daw sa eskwelahan. Nahihan man akong ipasagot pa yun kay kuya eh. Nagkakaproblema na nga sila sa pera ngayon. Kaya naman pala eh. Baka mas malaki pa yung napunta sa anak mo sa unang asawa mo ha? Namimili ka na ba ngayon? Ha, Teban? Mahal, hindi. Sadyang nangailangan lang yung bata. Mas mabuti nga na sa akin siya nagsabi at hindi kay kuya. Alam mo namang nasa ospital pa yung asawa ni kuya hanggang ngayon, hindi ba? Di mo na problema yun. Mapera naman sila. Tayo yung naghihikahos dito, hindi sila. Hindi pa naman tayo maghihikahos kung magtitipid tayo ng kaunti. Pwede naman tayo maggulay paminsan-minsan. Ay, hindi kumakain ng gulay yung mga anak mo. Eh di isda muna. Libre naman yung isda natin. Isda na naman? Eh halos hindi na nga namin malunok yung isda sa sobrang umay na namin. Magtitipid lang naman tayo ng kaunti. Mabibili pa rin naman natin lahat ng kakailanganin dito sa bahay. Sa halaga ibinibigay ko sa'yo. Saka kung nakapag-grocery ka na at kinulang talaga, gagawin ko naman ng paraan kaya wag na natin itong pag-awayan. Bakit hindi mo na lang aminin na mas pinapaboran mo talaga yung anak mo sa dati mong asawa? Huh? Baka naman gusto mo na ring magbalikan kayo ng babaeng yon kaya ka nagkakaganyan. Mahal naman. Pupunta na naman ba tayo sa usapang yan? Matagal na kaming hiwalay at hindi na kami nag-uusap. Alam mo yun. Aba malay ko, baka mamaya palihim na pala kayong nagkikita o nag-uusap. Malabo mangyari yan. May bago na siyang asawa ngayon kaya pakiusap naman.
Huwag na natin siyang isama sa usapan natin. Kung hindi yung mag-ina mo yung dahilan kung bakit nauubos yung pera mo, baka naman sa bisyo mo na pupunta. Bisyo? Anong bisyo sinasabi mo? Maangang ka pa? Hindi ba bisyo yung pag-inom mo kasama ng mga kapwa mo mangingisda? Pati ba naman yun? Mona naman. Birthday na operator namin kaya ako nakiinom. Kami magkakasama sa laot sa loob ng halos 2 linggo na malayo ko sa inyo. Masama ba yung makisama at makisaya naman ako sa kanila paminsan-minsan? Oo, masama. Lalo na kung tinitipid mo kami ng mga anak mo. O siya, sige. Para wala ng pagtatalo. Gagawan ko ng paraan na matagdagan yung 10,000 ibinigay ko sa'yo. Ay, hindi na. Baka mangutang ka na naman sa operator nyo. Alam mo namang chismosang asawa nun. Baka marinig ko na naman ang pangalan ko sa chismisa nila ng mga maaasim niyang kumare na mga mukhang ulikba. Nakikipag-away ka ba sa asawa ng operator namin? Ano naman kung nakikipag-away ako? Ayoko nang pinagchichismisan ako, no? Wala silang karapatan. Hindi mo ba kayang makisama na lang sa mga tao rito sa atin? Ako nga Kahit napipi ko na sa ibang kasamahan ko, nagtitimpi ako sa ngalan ng pakikisama. Para kung hindi na ako isama ng operator namin dahil sa ginagawa mo. Alam mo namang nakiusap lang ako na sumama sa kanya. Bakit? Pangingisda lang ba yung trabaho rito? Di maghanap ka ng iba. Kesa naman nakikipagplastikan ka sa mga kasama mo. Madali para sa'yo na sabihin yan kasi hindi naman ikaw yung nababaliw kakaisip kung paano tayo makakaraos sa araw-araw. Ganon. Pinapamukha mo na ngayon sa akin na wala akong trabaho. Ganon ba? Hindi yan yung ibig ko sabihin. Ang sa akin lang naman, lawakan mo yung pangunawa mo. Hindi yung konting kibot, galit ka na kagad. Hindi naman solusyon yung pag-aaway natin sa problemang pampamilya. Hindi. Malinaw sa akin kung ano yung sinabi mo. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap na ako ng mapapasukang trabaho. Papadudot doon nagsimulang magkalamat ang relasyon namin ni Mona. Kahit na pinigilan ko siya ay tinuloy pa rin niya ang paghahanap ng trabaho. Natanggap siya bilang factory worker sa isang kumpanya sa Pangasinan. At dahil sa pareho na kaming abala sa trabaho, ay kumuha na lamang kami noon ng makakasama ng mga anak namin sa bahay. Pero dahil hindi naman kalakihan ang sweldo ni Mona at malaki rin ang nakukonsumo sa pamasahe araw-araw, ay mas lalo lamang kaming nagipit dahil nadagdagan pa ang gastusin namin. At dahil nga sa mga nangyari, kapag hindi kami pumapanaot ay naghahanap ako ng may ekstrahang trabaho. Kahit nasa construction pa yon o sa palengke. Hindi naman po kasi ako mapili sa trabaho, Papa Dudut. Mula nang magkatrabaho si Mona ay halos hindi na kami nakakapag-usap pa. Kung hindi mainit ang ulo ay lagi niyang idinadahilang pagod siya. Kaya walang ganang makipag-usap sa akin. Nang mga sumunod na buwan ay nakita ko ang mga post ng asawa ko sa Facebook na kasama ang mga katrabaho niya. Madalas silang lumalabas pagkatapos ng trabaho. Kaya lahat ng sweldo niya ay napupunta na lamang sa pansarili niya. Sa mga sumunod na post ni Mona ay napansin ko na nadagdagan pa ang mga kaibigang nakakasama niya, Papa Dudut. Tuwing nagkakasagutan kami o nagkakaproblema, nakapost agad yon sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit naging ganon ang asawa ko at lahat ng ginagawa niya ay nakapost na rin. Umabot na yun sa punto na wala na kaming privacy. Alam na ng lahat kapag nag-aaway kami, pati na rin ang problema namin sa pera. Ang masama pa doon ay maraming nakikisawsaw sa mga post niya at lahat ay kumakampi kay Mona. Nang pagsabihan ko siya tungkol doon ay muli na naman kaming nag-away. At doon ko na nga po hindi inaasahang makikipaghiwalay na siya sa akin. Nay, ano pong gagawin ko? Nakikipag-iwalay na sa akin si Mona. Abay, bakit naman? Nag-away kasi kami nitong nakaraan lang. Panay post kasi sa Facebook. Lahat na lang nang nangyayari sa buhay namin, alam na ng mga kaibigan niya. Pinagsabihan ko lang naman siya tungkol doon, Nay. Tapos ayun, galit na galit. Ang nasa isip kagad niya, maghiwalay na kami.
Napakababaw naman ang dahilan niya. Yun na nga po yung sinasabi ko sa kanya, pero hindi nagpapatalo. Ay, mas lalo pa siyang lumala nung nagkatrabaho na siya. Kasi kumikita na siya ng sarili niyang pera kaya ganon. Tingin niya siguro wala ka ng karapatang questionin yung mga ginagawa niya kasi patas na kayong dalawa. Mukhang ganun na nga, Nay. Parang ang humanap lang siya ng dahilan para maghiwalay na kami. May mga babae talaga na kapag nakatikim ng konting kalayaan, abay nagbubuhay dalaga. Ay. Oh, yung mga anak ninyo, naaasikaso pa ba? Yun nga, Nay, sa tingin ko hindi na. Mukhang iniasa niya na sa nakuha namin kasama sa bahay. Ayos lang sana kung naaalagaan na mabuti, pero mukhang naghihintay lang ng sweldo. Napapabayaan na yung mga bata. Wala sa oras kung kumain. Natatambakan pa na maruruming damit. Naglalaan pa naman ako ng pera para doon tapos parang napupunta lang din sa wala. Hindi na rin nakakapagbigay si Mona. Sa sarili pa lang niya, kulang na yung sinusweldo niya. Bakit hindi na lang huminto sa pagtatrabaho si Mona? Wala rin naman palang nangyayari sa sweldo niya. Nay, pag-aawain lang ulit namin yung tungkol dyan. Alam niyo naman yun. Laging galit na galit pagdating sa akin. Konting kibot, nakapost na naman ako sa Facebook. Ewan ko ba dyan sa asawa mo? Kung kailan may dalawa na kayong anak, tsaka pa naman naisipang magbuhay dalaga. Paano na lang kung magkasakit yung mga anak ninyo? Sinong maiiwan sa kanila? Minsan, natatagalan ka makauwi galing sa laot. Susubukan ko ulit siyang kausapin, Nay. Susubukan ko maging mahinahon para hindi na kami magtalo pa. Tsaka kung tutuusin, para sa kanya rin naman yun. Mas makakabuti sa kalusugan niya kung nasa bahay na lang siya. Nakakapagpahinga siya kung kailan niya gusto. Siya pa talaga ang inaalala mo Ikaw na nga itong walang pahinga sa katatrabaho. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nangangayayat ka na. Nakakatulog ka pa ba niyan? Ayos lang naman ako, Nay. Kayang-kaya ko pa magtrabaho. Ay nako, kapag nagkasakit ka dyan sa pinaggagawa mo, ay makakatikim sa akin yung asawa mo. Nay, huwag niyo na siyang patulan. Baka pati kayo maipost pa niya. Hindi ko alam kung makakapagpigil ako, Teban. Sa ugali ng asawa mong yon, kailangan niya ng isang taong sasampal sa kanya ng matauhan siya. Pero Nay, hindi niyo na kailangan gawin yun. Bigay niyo na lang to sa akin. Bakit ba? Anong plano mo? Kung maayos niyo pa yung relasyon ninyo, abay susuportahan kita. Pero kung makikipaghiwalay ka, ay isipin mo muna yung mga anak ninyo maaapektuhan. Si Mona naman po yung unang nakipaghiwalay. Hindi siya makakawala sa'yo kung hindi ka papayag. Kahit na hindi kayo kasal, matagal na rin kayong nagsasama. Kaya sa mata ng mga tao ay mag-asawa na kayo. Paano ko ipaglalaban yung relasyon namin? Siya mismo yung unang sumuko. Ano ba naman kasi ang pinagmula ng away ninyo? Pero nagalit siya nung nagpadala ko ng malaki-laking pera para sa isa ko pang anak. Nahihiya na kasi ako kay kuya kaya tumulong na ako. Mas kailangan nila ng pera sa ospital Tama lang naman yung ginawa mo. Ano bang ikinakagalit ni Mona? Hindi mo ba siya binigyan? Binigyan ko siya ng 10,000 para sa budget namin ng 2 linggo. Madalas sobra pa pag hindi ako nakakauwi kaagad. Sus Mariosep, nagpapakagalit pa siya sa halagang 10,000? Abay, napakalaki na nun na. Kung sa akin yung sobra-sobra pa yung para sa isang buwan. Magastos din kasi yung pambaon ng mga bata, Nay. Ay nako, ang sabihin mo, masyadong maluho yung asawa mo. Maarte sa ulam. Kung mamili, akala mo'y mayaman. Ay nako, nasaan ba siya at ako na talaga ang kakausap sa kanya? Nay, wag na ho. Ako nang bahala. Ako dapat yung nag-aayos ng problema namin. Kasi ako yung padre di pamilya. Papadudot, muli kong kinausap si Mona at gaya ng inaasahan ko ay naggalit siya at hindi pumayag noong sabihin kong mag-resign na lamang siya sa trabaho. Pero nung sinabi ko na dadagdagan ko ang perang iniaabot sa kanya ay bibigyan siya ng puhunan para mag-online selling na lamang ay pumayag na rin naman siya. Nag-resign siya sa trabaho at nag-online selling na lamang ng mga gamit at kung ano-ano pang mga gamit na patok sa mga taga-roon sa amin. Maganda naman ang naging resulta noon dahil bukod sa malaki ang kinikita ni Mona ay mas marami na rin siyang oras sa mga anak namin. Pinaalis na niya ang nakuha naming kasambahay at siya na lamang ang nag-asikaso sa mga bata.
Pero ilang buwan lang mula nang mag-online selling si Mona ay nabalitaan ko na may kinikita na pala siyang lalaki. Kakilala naming dalawa ang nagsabing nakita si Mona sa isang restaurant sa bayan na may kausap na matandang lalaki at sweet pa sa bawat isa. Nakumpirma ko yon nang makita ko ang isang post ni Mona na patungkol sa lalaking patagunyang kinikita ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na lamang ko na Philip pala ang pangalan ng lalaking patagong kinikita ni Mona. 60 na ang lalaki at isang negosyante. Nagkwento sa akin ang kaibigan ni Mona na asawa naman ng kasamahan ko sa pangingisda. Ang sabi inalok daw ni Philip si Mona na mag-manage ng bagong bukas nitong meat shop sa bayan. Nang kumprontahin ko si Mona ay hindi niya itinanggi na may bago na siyang karelasyon. Pero kahit na galit ako noon sa kanya ay hindi ko siya nagawang pagbuhatan ng kamay. Umalis ako sa bahay namin at doon muna naglagi kay nanay. Pero sa ginawa kong yun ay parang binigyan ko na rin ng kalayaan si Mona na gawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi nga nagtagal ay nilantad na niya ang relasyon niya kay Philip. Ang masakit pa roon, noong nagsasama kaming dalawa ay ni minsan ay hindi niya ipinost ang mukha ko sa Facebook para ipakita kung gaano siya ka-proud na ako ang asawa niya. Pero si Philip palaging laman ng mga post niya at laging naka-my day ang bawat date nila. Kitang-kita ko kung gaano kasaya si Mona sa bago niyang karelasyon at napakasakit noon para sa akin. At dahil nga sa mga nangyari mga kapuso ay inudyokan ako ni nanay na kunin ang mga anak ko kay Mona. Pero hindi yun naging madali para sa akin. Umalis na kasi sila sa dating bahay namin at doon na talaga na malagi sa bahay ni Philip. Nalaman yun ng nanay ko at hindi ko akalain na kinausap na pala niya si Mona doon mismo sa meat shop nang hindi na siya nakatiis sa ginagawa sa akin ng asawa ko. Pwede ko sanang sabihin na hindi kaso nandito na kayo sa meat shop ko. Bastos ka talaga, ano? Wala nga namang sagutin ko kayo ng malambing, galit kayong dumating dito. At hindi naman ako pumunta rito para suportahan yung kakatihan mo. Kaya wag kang umasa na magiging mabait ako sa'yo sa mga sasabihin ko. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Kung kailan may mga anak na kayo ni Teban, tsaka ka pa ng lalaki. Bakit ba kayo nakikialam? Hindi sana ako makikialam kung ibinigay mo na lang yung mga bata sa anak ko. Alam mo na siya yung mas karapat dapat na makasama ng mga bata at hindi ikaw na lumalandi pa sa ibang lalaki. Kung nandito lang kayo para husgahan yung pagmamahala namin ni Philip, makakaalis na ho kayo. Pagmamahalan? O baka pinatulan mo lang kasi may pera? Hindi ka pa nakontento sa anak ko? Ginawa na nga ang lahat para sa'yo kahit napapabayaan na niya yung sarili niya. Ginawa niya lang yung responsibilidad niya bilang ama ng mga anak ko. Kung makapagsalita kayo, parang napakabayani naman ang anak niyo. Higit pa sa responsibilidad yung ginawa niya. Pero ikaw, hindi ka marunong makontento. Kahit ano pa hong sabihin ninyo, hindi makukuha ni Teban yung mga bata. Hinahayaan ko naman siyang makita at makasama ang mga anak niya. Bakit kailangan niya pang kunin? Tinatanong mo pa talaga? Nakikita ng mga bata na ibang lalaki na yung kasama mo. Sa tingin mo ba makakabuti yun sa kanila? Gusto niyo na makatotohanang sagot? Oo, makakatulong sa kanila na si Philip yung kinakasama ko. Dahil ba binubulag mo sila sa mga luhong na ibibigay mo gamit yung pera ng Philip na yon? Hindi maluho yung mga bata. Pero ikaw, oo! Ha! Sigurado naman ako na pera lang ang habol mo rin sa matanda na kinakasama mo eh. Marami kang napapala kaya mahal mo kuno. Ano bang alam niyo sa pagmamahal wala nga kayong asawa? Kaya siguro kayo na byuda kasi ganyan yung ugali niyo. Huwag mong isali rito yung asawa ko! Di wag rin kayong makialam sa buhay ko. Ganun lang yun kasimple. Alam kong marami ng chismis na kumakalat tungkol sa akin pero wala akong pakialam. Wala naman silang ambag sa buhay ko.
At least ako, maginhawa yung buhay. Kayo at yung mga naninira sa akin, naghihikahos pa rin hanggang ngayon. Mauubos din yung perang tinatamasa mo. Tandaan mo yan. Akala mo ba hindi kayang kumuha ng Philip na yan ng mas bata at mas magandang babae kesa sa'yo? Gagamitin niya lang din yung pera niya. Kapag nagsawa na siya sa'yo, pupulutin ka na lang sa kangkungan. Kaya ako sa'yo, magpakasaya ka na kasi sandali na lamang yan. Ay nako, iba talagang nagagawa ng inggit. Ang mabuti pa, umuwi na ho kayo. Naaawa na ako sa inyo eh. At saka kung gusto nyo talagang makuha ni Teban yung mga anak niya, bakit hindi siya humarap sa akin? Kita nyo na? Napakaduwag ng anak nyo. Yung bagay na dapat na siya ang gumagawa, ipinapadaan pa sa inyo. Napakawalang kwenta talaga. Naghahanap buhay yung anak ko para sa mga bata. Alam mo, sa totoo lang, mahal ka pa rin ng anak ko eh. Kaya nag-aalangan siyang ilayo sa'yo yung mga anak nyo. Ako parang siguradong-sigurado naman kayo na sasama yung mga anak ko kay Teban. Mas maayos yung buhay nila kapag ako yung kasama. Hindi nila kailangan magtipid at wala silang aalalahanin kundi pag-aaral lang nila. Ginagamit mo lang yung mga bata. Kung yan ang gusto nyong isipin, di okay. Bahala kayo. Umuwi na kayo. Maya-maya lang dadagsan yung mga customer ko rito. Makakaabala lang kayo. Papadudot ng magpatuloy ang mainit nilang pagtatalo ay nasampal ni Nanay Simona. Mabuti na lamang at hindi ito gumanti sa nanay ko, kundi ay madadagdagan pa ang problema namin. Pero aaminin ko na nahiya ko sa parteng si nanay pa mismo ang gumawa noon para sa akin. Siya pang nakipaglaban para sa karapatan ko sa mga bata. Aminado naman ako na naduwag akong harapin at kumprontahin si Mona dahil kahinaan ko ang pagmamahal ko sa kanya. Isa pa ay parang hindi ko kayang marinig ang pangmamaliit niya sa akin dahil kung ikukumpara ako sa lalaking ipinalit niya sa akin kahit mas matanda yon ay mas mapera pa rin at kayang-kayang pasayahin si Mona sa maraming paraan. Samantalang ako ay palaging sakto lang ang kayang ibigay. Halos mabaliw ako sa kakaisip tuwing iniisip ko na kung gaano kalambing si Mona sa akin noon ay mas higit pa roon ang ibinibigay niya para kay Philip. Pero tuwing nilalamon ako ng mga negatibong bagay noon ay iniisip ko na lamang ang mga anak ko. Tuwing umuwi ako galing sa pangingisda ay pinupuntahan ko ang mga anak ko sa bahay ni Philip. Nakita ko kung gaano kakomportable ang buhay nila roon. Pero nararamdaman ko na parang hindi pa tanggap ni Philip ang mga anak namin ni Mona. Kaya nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin si Mona tungkol sa mga anak namin ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras para sabihin sa kanyang matagal ko nang gustong sabihin, Papa Dudut. Nung nakaraan, nanay mo ang nandito ah. Tapos ngayon, ikaw naman? Yung totoo, tinik ba ako sa lalamunan ninyong mag-ina? Alam mo yung dahilan kung bakit ako nandito. Gusto mo pang makipagbalikan sa akin? Hindi ikaw yung pinunta ko rito, kundi yung mga bata. Nakikita mo naman sigurong tindahan to ng mga karne, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko pa kinakatay ang mga anak mo. Hindi pa sila kasama sa mga karneng nasa harapan mo. Kaya hindi mo sila kailangang sadyain dito. Hindi ako nandito para makapagbiruan sa'yo, Mona. Gusto ko nang kunin yung mga bata. Ibabalik ko sila sa bahay. Alam mong hindi ako papayag. Oo nga, anak mo rin sila. Pero ako yung mas may karapatan sa mga bata. Ako yung ina rito, hindi ikaw. Ikaw nga yung ina. Pero hindi nakakabuti sa kanila na nakikita may kasama ka ng ibang lalaki. Naisip mo man lang ba na baka tuksoy sila ng mga kaklase nila? Hindi mo alam kung anong takbo ng utak ng mga bata ngayon. Baka nga nabubuli na sila sa eskwela na hindi mo nalalaman. Ay, hindi mangyayari yan. At kung sakali mang mabuli sila, edi ililipat ko sila ng eskwelahan.
Doon ko sila papapasukin sa private. Walang nakakakilala sa kanila ron. Talagang ini-enjoy mo na yung pera ng Philip na yun, no? Sa bagay, naibibigay naman niya lahat ng gusto mo. Oo, at hindi mo kaya yon. Pasensya ka na kung sa tingin mo nagkulang pa rin ako. At kung hindi kita mapipilit na sa akin na lang tumira yung mga bata, baka naman pwede papuntayin mo sila sa akin kapag walang pasok. Uy, bakit pa? Pwede mo naman silang i-chat o tawagan kung gusto mo silang makausap. Hindi yung uutusan mo pa ako para sa gusto mong mangyari. Hindi kita inuutusan. Nakikiusap ako ng maayos. Kung makikiusap ka lang naman, hindi mo na kailangan pumunta rito. Nag-chat ka na lang sana. Kung hindi ako pupunta rito, hindi kita makakausap. Binlock mo ko, hindi ba? Paano hindi kita ibablock? Dakilang kontrabida ka sa buhay ko. Lahat na lang ng post ko pinakikialaman mo. Account ko naman yun. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Naiintindihan mo? O baka naman binlock mo ko para hindi ko makita yung paglalandian yun ng lalaki mo. Iisa lang ang dahilan kung bakit kita blinak. Binubura na kita sa buhay ko. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Hindi na kita mahal, Teban. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo ka maniwala. Hindi naman kita pinipilit. Pero kung ako sa'yo, gigising na ako sa katotohanan habang maaga pa. Tatapusin mo ba yun ng ganun-ganun na lang? Mahigit 10 taon na tayo nagsasama. Tapos ngayon ka pa susuko? Kahit 100 taon pa yung naging pagsasama natin, hindi ko pagsisisihan yung desisyon ko. Masaya na ako kay Philip. Kaya pwede ba? Huwag ka nang pupunta dito ulit. Baka isipin pa niya na nakikipagbalikan ako sa'yo. Yung tungkol sa oras na makakasama mo yung mga bata, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan? Bakit kailangan pong pag-isipan hindi naman ako ibang tao? Ako ang tatay nila. At kahit lunuri mo pa sila sa pera, hindi mo matatabunan yung katotohanan na yon. Saka kahit hindi ako kasing yaman ng lalaki mo, kaya ko pa rin sustentuhan yung mga anak ko. Ikaw bahala. Hindi kita pipigilan kung gusto mong magbigay sa mga bata. Pero tandaan mo, hindi ko yun utang na loob sa'yo. Papadudot nagngingit-ngit ako sa galit matapos ang pag-uusap namin yon ni Mona. Hindi ako nagtagumpay na kunin ang mga bata sa kanya at yung dagdag oras na hinihingi ko. Mukhang malabo pa noong mangyari yon. Saka ko lang naunawaan kung bakit gano'n na lamang katindi ang galit ni nanay kay Mona noong nag-usap sila. Kahit na anong ibato sa kanya ay palagi rin siyang may depensa. Sa kabila ng luhong ibinibigay ni Mona sa mga anak namin ay hindi pa rin naman lumayo ang loob nila sa akin bilang ama nila. Doon pa lang ay sobrang saya ko na, Papa Dudut. Dahil wala na rin naman akong magagawa para baguhin ang desisyon ni Mona, ay nakontento na lamang ako sa mga oras na nakakasama ko ang mga anak ko tuwing nakakauwi ako mula sa 2 linggong pangingisda. Mabilis ako nakaipon noong mag-isa na lamang ako sa bahay. Sinikap ko talagang makaipon ng halagang kakailanganin ko sa pag-alis ko patungo ng New Zealand. Kami lang ni nanay at ng kuya ko ang nakakaalam na may plano na akong mag-ibang bansa para magtrabaho. Sa tulong ng kapatid ko na may kakilalang nagtatrabaho sa New Zealand, Papa Dudut, ay nakalipad ako patungo roon at nagkaroon ng maayos na trabaho. Maraming Pinoy ang tumulong sa akin. Nakarelate kasi sila sa kwento ko, kaya marami rin akong naging kaibigan sa pagtatrabaho ko bilang dairy farm assistant. Nagsikap ako noon para makaipon ng malaking halaga ng pera bago ako muling bumalik ng Pilipinas. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami na akong narinig na pangiinsulto at pangmamaliit mula kay Mona, kaya naman nagpursigi talaga akong makaipon ng malaking pera habang nagtatrabaho sa New Zealand. Ilang buwan pa lamang ako roon nang mabalitaan kong naghiwalay na sina Mona at Philip. Hindi ko na inalam pa kung ano ang dahilan dahil mga anak ko na lamang ang inaalala ko noong mga panahon na yon. Kay nanay ako direktang nagpapadala ng pera at ginagamit niya naman yon sa mga anak ko at sa pagpaparenovate ng bahay namin. Hanggang sa nalaman ko na bumalik na pala si Mona sa dati naming bahay kasama ang mga anak ko. Hindi ko siya pinaalis. Hinayaan ko lamang siya roon alang-alang sa mga bata. Pero malinaw na sa akin at sigurado na akong
wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya. Nang magkausap ulit kami ni nanay ay naikwento niya na kaya pala naghiwalay sina Mona at Philip ay dahil nalaman niya na pamilyado na pala ang lalaking yon. Bukod pa roon ay hindi lang si Mona ang babaeng sinusuportahan ni Philip. Mabuti na lamang at hindi siya kasama sa mga nabuntis ng lalaking yon. Dahil sa hiya ay hindi na nakipag-usap pa sa akin si Mona. Tuwing may sasabihin siya ay pinapadaan na lamang niya yon sa panganay naming anak. Hanggang isang araw ay lakas loob niya akong tinawagan, Papa Dudut. Napatawag ka. May problema ba dyan? Ha? Wala naman. Wala pala eh. Bakit ka tumawag? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Philip tapos ngayon mo lang naisip yan? Pasensya ka na. Nahihiya kasi ako makipag-usap sa'yo. Nahihiya ako sa mga nagawa at nasabi ko. Dapat lang talaga na mahiya ka. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Ni isang beses, hindi kita napagbuhatan ng kamay at hindi rin ako ng babae sa loob ng pagsasama natin. Pero hindi ka pa rin nakontento. Naiintindihan ko naman na gusto mo lang ng magandang buhay. Pero ipinakita mo sa akin na hindi mo ako kayang samahan sa hirap. Ang gusto mo lang puro ginhawa eh. Hindi naman ganun yung buhay mag-asawa. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo. Sige, aaminin ko. Nabulag ako sa mga kayang ibigay sa akin ni Philip. Sa akin niya ipinamanage yung meat shop niya at buwan-buwan din siyang nagbibigay ng pera sa akin. US dollars pa nga eh. Kaya mo ba nasabing mahal mo si Philip dahil sa pera niya? Hindi ko naman siya mahal eh. Alam mong ikaw pa rin yung laman ng puso ko. Pera lang talaga ang habol ko sa kanya. Sana inamin mo yan sa akin nung nag-usap tayo noon. Ang sabi mo hindi mo na ako mahal. Ipinamukha mo sa akin na wala akong kalaban-laban doon sa Philip mo. Tapos naman na yun eh. Nangyari na yun at hindi ko na maibabalik pa. Tama ka. At nakapagdesisyon na rin ako na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo kahit na anong mangyari. Kahit pa para sa mga bata na lang. Mona naman, nagamit mo na sila noon para makuha yung gusto mo. Kaya hindi na uubra sa akin yan. Ginawa ko lang naman yun para guminhawa yung buhay ng mga anak natin. Bakit? Nag-i-house ba kayo na ako pa yung kasama nyo? Di ba ginagawa ko naman ang paraan ng lahat? Kaya hindi ko maintindihan kung saan parte ako pinaka nagkulang para hiwalayan mo ako ng ganong kadali. Hindi man tayo kasal pero asawa na yung turing ko sa'yo. At ikaw na yung iniisip kong makakasama ko hanggang sa pagtanda. Sinayang ko yung pagkakataon na yon. Kung hindi sana ako nagpadala sa tukso, maayos pa sana yung relasyon natin hanggang ngayon. Ay, tama ka. Pero sabi mo nga, nangyari na yun na tapos na. Kaya wala na tayong magagawa. Kung gusto mong mapatawad kita, alagaan mo na mabuti yung mga bata. Ako nang bahala magsustento sa inyo. Lahat ng kailangan nyo, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Kahit na malaki yung kasalanan ko sa'yo, nagagawa mo pa rin akong tulungan. Naiintindihan ko naging biktima ka rin ni Philip. Kaya hindi rin magiging madali sa'yo to. Pero hanggang suporta na lang yung kaya kong maitulong sa'yo. Kung gusto mo maghanap ulit ng makakasama, walang problema sa akin. Basta ligtas at maayos yung kalagayan ng mga bata. Hindi na ako maghahanap ng iba. Desisyon mo yan. Hindi ako makikialam sa personal mong buhay. Pero pagdating sa mga anak natin, doon ako may pakialam. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako gagawa ng bagay na malalagay sa alanganin yung mga anak natin. Sila na yung una kong iisipin. O sige na. Bababa ko na to. May kailangan pa akong asikasuhin. Ingat kayo dyan. Salamat, Teban. Ingat ka rin dyan. Papadudot, kahit medyo malungkot ang buhay ko sa New Zealand dahil malayo ako sa mga anak ko, ay nabawasan naman yon kapag nakakausap ko sila. Madalas nila akong tawagan kapag tapos na ang oras ng trabaho ko.
Sa pagpupursige ko po noon, halos hindi ko na namalayang ilang taon na rin pala akong wala sa Pilipinas. Nakakamiss yung dati naming buhay, lalo na yung mga anak ko at si nanay, pero inisip ko na lamang na kaunting sakripisyo na lamang yon para sa kagaganda ng buhay nila. Dahil si nanay ang umahawak ng perang ipinapadala ko sa Pilipinas, ay nagbuka siya ng savings account para sa mga anak ko. Para yon sa pag-aaral nila. Mula nang mag-ibang bansa ako ay masaya akong malaman na hindi na nagigipit ang nanay ko. Para sa akin kasi isa yon sa mga pinakamalaking achievement ko sa buhay. Yung mapagaan ang buhay ni nanay. Tungkol naman kay Mona, nabanggit ng nanay ko na bumabawas daw ito ng mga inaabot niyang pera na para sa mga bata para gawing puhunan sa tindahan. Hinayaan ko na lamang yon dahil alam ko namang makakatulong din yon sa kanila. Saka naiintindihan ko rin naman na walang napaglilibangan si Mona dahil hindi siya makakapagtrabaho kapag nakatutok siya sa mga anak namin. Matapos nga ang 5 taon, may katrabaho akong Pinay sa New Zealand na nakapalagayan ko ng loob hanggang sa nagpasya na akong ligawan siya. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Marisa. Halos magkaedad lang sila ni Mona, pero dalaga pa siya noong panahong yon. Kaagad naman niya akong sinagot at hindi ko inilihim ang mga anak ko sa kanya. Isa pa ay seryoso na ako kay Marisa, kaya nagpaplano na kaming magpakasal noong pareho kaming makauwi ng Pilipinas, Papa Dudut. Ano, Nay? Pasado po ba sa inyo si Marisa? Ay, abay, oo naman! Pasadong pasado! Ay, napakabait na bata! Si nanay naman, oh. Makasabi ka ng bata, parang pinamukha mo na rin ang tanda ko na. O bakit hindi ba? Ilang taon na lang pareho na tayong senior. Oo na, sige na po, Nay. Pero at least, matagal pa bago tayo kunin ng liwanag. Ay, oo, matagal pa. Pero itong mga buto ko, ay nako, parang bibigay na. Marurupok na, anak. Parang ikaw. Ako? Marupok? Siguro. Pero kay Marisa lang. In love na in love ka naman sa batang iyon, ha? Siyempre, Nay. Alagang-alaga kaya ako nung nandun pa kami sa New Zealand. Kapag nagkakasakit ako, siya yung instant nurse at doktor ko. Abay, ayos. Panalong-panalo ka pala sa kanya. Kaya tama lang na ituloy niyo pa rin ang plano ninyong magpakasal. Pareho na kayong nagkakaedad kung siya medyo bata-bata pa, ikaw patanda na ng patanda. Baka bata naman kayo kay Marisa 42 na yun. Sayang lang at mukhang hindi na niya kakayaning magbuntis. Malapit na magmenopause Kaya pa naman, pero ayoko lang siyang pahirapan. Ayos lang naman sa akin kung hindi na kami magkakaanak. May 3 na ako Ikaw, nakaranas ka magkaanak na sarili mo talaga. Si Marisa hindi pa. Tinanong mo na ba siya kung ayos lang sa kanya yung ganon? Napag-usapan na po namin yun, kaya huwag nyo nang alalahanin. Nga pala, Nay, kamusta naman po rito? Ay, ayos naman. Makatanong ka naman palagi tayo magkausap sa messenger. Baka naman iba yung gusto mong kamustahin. Nako, alam ko na yung iniisip nyo. Alam mo na pala pero sige, kahit na hindi ka interesadong malaman, sasabihin ko pa rin sa iyo. Mula nung nagtrabaho ka sa New Zealand, hindi ko na nakitang lumandi yung si Mona. Hindi na talaga siya nagpaligaw sa iba kahit marami nang sumubok sa kanya. Bakit naman daw? Malay mo, umaasa pang magkakabalikan kayo kapag nagkita kayo ulit. Para ano? Maging katulad ako nung si Philip. Ibalin na lang. Seryoso ako kay Marisa. Paano kung magmakaawa sa'yo si Mona? Nay, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Sa ngayon nanay na lang siya ng mga anak ko. Pero hindi ko na siya mahal kagaya ng dati. Mahal na mahal mo na nga si Marisa, anak. Tama yan. Kahit isang beses ko pa lang siya nakita ng personal naramdaman ko na kaagad na mabuti siyang tao. Sayang nga lang kasi kailangan din niya umuwi sa kanila. Pero sa susunod na linggo, babalik siya rito. Mag-outing tayo.
Talaga? Ay, pero teka, isasama ba natin si Mona? Bakit naman hindi? Tanggap niya nang may bago na akong karelasyon. Kaya wala akong nakikitang mali kung isasama natin siya. Isa pa, aprobado na rin ng mga bata si Marisa bilang pangalawang ina nila. Sakaling maikasal na kami. Kinikilig pa nga sila sa amin nung ipinakausap ko sa kanila si Marisa nung magka-video call kami ng mga bata. Baka di mo alam na may group chat kami ng mga anak ko kaya nakakausap nila si Marisa nang hindi ko alam. Nagulat na nga lang ako minsan sa haba ng usapan nila sa GC. Nakakatuwang mga bata. Masaya ako para sa'yo, anak. Nakakatuwa na nakuha mo na yung kasiyahang nararapat para sa'yo. Sa dami ng nangyari at hirap na pinagdaanan mo, ay dapat lang talaga na maging masaya ka ngayon. Papadudot kahit na ikakasal na kami ni Marisa at wala na akong nararamdaman para kay Mona, ay hindi ko naman siya binaliwala. Naging malaking parte pa rin siya ng buhay ko. Kaso nga lang ay hindi na namin maibabalik sa dati yung naging samahan namin. Sa kabilang banda naman ay masaya ako na natanggap ng mga anak ko si Marisa. Naging supportive sila sa relasyon naming dalawa. Katunayan nga ay sila pa ang nag-uudyok na magkaroon pa kami ng anak para daw may bunso na silang aalagaan. Gusto naman naming subukan pero kung may hirapan lang si Marisa, masaya na ako na may 3 makukulit na anak na ako. Hindi nga nagtagal ay nagpatayo ako ng bagong bahay na para naman sa amin ni Marisa gamit ang naipon namin noong nagtrabaho pa kami sa New Zealand. Matapos ang aming kasal, nagkaroon na rin kami ng mini grocery sa barangay namin at nagpagawa ng sariling water refilling station na malakas din ang bentahan sa amin. Wala na kaming balak na mag-ibang bansa. Kaya ginugol na lang namin ang oras naming mag-asawa sa pagnenegosyo. Sa ngayon, papadudot ay wala pa rin kaming anak ni Marisa at wala na rin kaming planong bumuo pa. Desisyon naming dalawa yon, kaya hindi naman yon naging problema sa amin. Aliw na kasi sa mga anak ko ang asawa ko, kaya hindi niya nararamdaman na may kulang sa pagsasama namin kahit wala kaming sariling anak. Masarap pala sa pakiramdam kapag naranasan mo ng umusad patungo sa buhay na dati ay pinapangarap mo lamang. Ganon ang nararamdaman ko nang makita ko ang bunga ng mga pinaghirapan namin ni Marisa sa ibang bansa. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kahit na 50 anyos na kayo ay huwag muna kayong susuko ha. Dahil hindi pa natatapos ang buhay sa ganyang edad. May pag-asa pa tayong umasenso kung gugustuhin at pagsisikapan lamang natin. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at maraming salamat po sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay LS. Dahil palagi kaming nakakapakinig ng magagandang kwento na malaki ang epekto sa mga kabarangay na katulad ko. Sana po ay marami pa kaming mapakinggang kwento. God bless po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Teban. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Love stories. Maraming kwento tungkol sa pamana. May mana na hindi inaasahan at may manang pinag-aawayan. Ang tanging magdedesisyon para sa isang pamana ay ang pinamanahan o gusto. Dear Papa Dudut, ang kwento ko po ay nangyari 3 taon na ang nakakalipas. Ako po si Rihanna, sa kasalukuyan ay 33 taong gulang na. Nasa 19
na taon pa lamang ako noong makapagtapos po ako ng kursong Business Management. Pagka-graduate ko ay nakapagtrabaho sa isang kumpanya. Sa halos 8 taong kong pagtatrabaho sa kumpanya, ay naging maganda ang itinakbo ng buhay ko. Nasanay na ako sa ginagawa ko at masaya ako. Pero nang dumating po ang pandemya noong taong 2021 ay nagkaproblema na sa pinansyal ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at kailangan nilang magtipid. Nagbawas ng empleyado at isa po ako sa mga na-retrench dahil nga po sa problema ng kumpanya ay hindi gaanong kalaki ang nakuha kong separation pay. Pero masasabi ko na pwede ng pangbala habang nagpapalipas ng pandemya at bago makahanap ng bagong trabaho. Kasama ko na lang po sa bahay ang aking nanay na si Daria. Saktong 60 taon na siya noong natanggal ako sa trabaho. Hindi naman po umaasa sa akin ng nanay ko dahil may sarili po siyang trabaho. Kung trabaho man pong matatawag ang ginagawa niya. Isa po siyang manghuhula at bata pa ako ay nanghuhula na siya. Siguro po ay nasa 2nd year high school ako noong huli akong makapunta sa pwesto niya na isang maliit na lugar na malayo sa bahay namin. Isang lugar na halos kasya lang ang isang king size na kama. May dibisyon na parang kusina at banyo. Ang likod nito at ang harap ay isang mesa at 3 silya kung saan siya nanguhula. Mula po noong 2nd year high school ako ay hindi na ako pumuntang muli sa pwesto ni nanay. Okay naman po kami, may sarili akong pinagkakabalahan at ganon din si nanay. Pero papadudot noong nawalan ako ng trabaho ay doon ako sinimulang kulitin ng nanay ko. Anak, kain na. Good morning, Nay! Kumain ka na tapos magbihis ka. Bakit po? Pupunta tayo sa pwesto ko. Ay, bakit po? Anong bakit? Para mag-obserba ka. Nay, sa liit ng pwesto nyo, anong oobserbahan ko ron? Hindi naman yung pwesto ang oobserbahan mo. Ako! Kayo? Oo! Para makita mo kung paano manghula. Nay, sa mga exam ko dati, pag hindi ko alam, nanguhula na lang ho ako ng sagot. Kaya alam ko na ho kung paano manghula. Dumali na naman ang pagkapilosopo mo, ano? Alam mo naman na iba ang panghuhula ng mga bagay na magaganap. Nay, alam nyo namang ayoko niyan. Bakit ba ayaw mong pumunta ron? Basta ayoko, Nay. O edi sige, maghanap tayo ng ibang lugar na gusto mo. At yon ang magiging pwesto mo para may branch na tayo. Nay, hindi lang ho yung pwesto nyo ang ayoko. Pati ang sinasabi nyo na kailangan ko kayong obserbahan para manghula na rin ako. Anak, alalahanin mo. Bago ka nagkatrabaho, ang panghuhula ang tumulong sa atin para makapagtapos ka. Alam ko po yun, Nay. Kaya subukan mo na, anak. Wala ka namang trabaho ngayon eh. Sige, Nay. Ipaalala nyo pa. Nadidepress na nga ako eh. Sinasabi ko lang kasi yun naman ang totoo. Naghahanap naman po ako ng trabaho. Ay wala naman akong sinasabing hindi ka naghahanap. At hindi ko isinusumbat kung nandito ka lang sa bahay. Ang gusto ko lang ay maipasa sa iyo ang karunungan ko sa panghuhula. Nay, hindi ho na ipapasa yan. Nasa tao yan kung gusto niya o ayaw niya. Anak, minana ko ito sa lola mo. Kaya ikaw naman ang tagapagmana ko. Bakit kasi naghiwalay pa kayo ni tatay eh? O anong kinalaman ng walang hiyang yun sa usapan natin? Eh kasi kung di kayo naghiwalay, di sana may isa pa akong kapatid. Ang labo mo, anak ka. Ano ba yung sinasabi mo? Kung may kapatid pa ako, eh di sana siyang hinihila nyo para pamanahan ng panghuhula nyo. Anak, may kapatid ka o wala? Nananalaytay sa dugo natin ang panghuhula. Ewan ko, Nay, ha? Mas naniniwala pa ako na naipapasa ang pagiging aswang kesa sa panghuhula. Ay ano yan? Mas gusto mong maging aswang ako kaysa manghuhula? Nay,
Nay, hindi yun ang punto ko. Kung lahing aswang lang din ang sinasabi mo, lahi yun ang tatay mo. Ano po? Ang tatay mo, lahing aswang. Seryoso ka ba, Nay? Oo, no? Kita mo, ang daming babaeng inaswang nung unggoy na yon. Nay, patawarin mo na nga si tatay, nananahimik na yung tao eh. Ay nako, kung hindi pa nga namatay, hindi pa mananahimik. Malay ba natin kung ilan ang kapatid mo sa labas? Naku, Nay, kung meron, hahanapin ko talaga. Para sa kanila mo na gawin yung sinasabi mong pagpapasa ng panghuhula. Baliw, hindi pwede. Dugo sila ng tatay mo. Ikaw ang kadugo ko. Nay, ayoko talaga maging manghuhula. Subukan mo lang, anak. Ayoko nga, Nay. Ay, malay mo, magustuhan mo na rin. Hindi mangyayari yun, Nay. Malabo, malayo. Bakit yung trabaho mo dati? Napilitan ka lang namang mag-apply at magtrabaho doon ah. Pero habang tumatagal, gusto mo na at masaya ka na. Iba naman yun. Pareho lang yon. Nasa iyo naman ang ikaliligaya mo. Nay, kumain na nga lang tayo. Eh okay, tapos magbihis ka na. Ang kulit naman ni nanay, oh. Bakit? Ayoko nga pong sumama dun sa pwesto nyo. Ay sinabi ko nang sasama kita. Magsisinungaling ka pa, Nay, eh. Kakasabi mo lang kanina na pagkakain ko magbihis na ako. Oo, ay bakit buong araw ka bang nakapantulog? Kakainis ka naman, Nay, eh. Papadudot mula nang mawalan ako ng trabaho ay araw-araw akong kinukulit ni nanay na sumama sa kanya at mag-obserba. Pero ayaw ko. Hindi niya ako pinipilit para makatulong dahil wala nga akong trabaho. Pinipilit niya ako dahil daw para hindi na ako malungkot. Sa totoo lang, ang tagal kong dinala yung lungkot noong matanggal ako sa trabaho, Papadudot. Gusto akong pasayahin ni nanay pero alam ko din na sa likod noon ay gusto niyang ipilit sa akin na maging manghuhula din na gaya niya. Pero hindi ko talaga gusto, Papadudot. Sa totoo lang ay wala akong alam at wala din akong kakilala sa pwesto ni nanay. Tsikadora ang nanay ko na hindi ko po namana. Kilala siya ng lahat ng mga tao sa paligid ng pwesto niya. Kilala rin siya ng mga customers niya na nagpapahula. Pero mas kilala niya ang lahat ng mga nagpapahula sa kanya na parang mga matatalik niyang kaibigan. Isa nga po sa mga masugid na nagpapahula kay nanay ay si Warren. 40 taong gulang na siya noon. Si Warren ay matatawag na isang hopeless romantic. Palaging bigo sa pag-ibig. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa dahil naniniwala siya sa paulit-ulit na hula sa kanya ni nanay. Oy Warren! Ikaw pala, ituloy ka! Madam Daria naman. Ah, bakit? Maang-maangan kayo eh. Alam nyo naman na nandito ako lagi tuwing Huwebes ng ganitong oras. Kasi yun ang sabi mo sa akin. Naswerte ako magpahula pag Huwebes ng alas 9 ng umaga. Alam ko naman yun. Pero syempre, maganda pa din yung gulat-gulatan, di ba? Oo nga. Kaya ako nawiwiling pumunta dito kasi may libreng jokes. Talaga bang nawiwili kang pumunta rito? Oo naman, madam. Kung nawiwili ka, bakit isang beses lang sa isang linggo ka magpunta? Ikaw kasi ang may sabi na Huwebes lang ang swerte ko. Oo, Huwebes ang swerteng araw na magpahula ka. Pero maganda din na magpahula sa malas na araw mo. Bakit? Para maitaboy natin ang malas. Ah, talaga ba? Anong araw hubang malas na araw ko? Tuwing Martes. Sige, makakaasa kayo na mula sa susunod na linggo, andito ako ng Martes at Huwebes. Ayan. Oy, anong maipaglilingkod ko sa'yo ngayon? Magpapalinis ng kuko. Ano? Joke lang. Kayo naman kasi, alam nyo naman ang pakay ko. Siyempre, nandito ako para magpahula. Ang ibig kong sabihin, may mga dapat ba akong malaman? May mga partikular ka bang gusto mong malaman? Siyempre, yun pa rin. Love life. May iba pa ba? 10 taon na, yan pa din ang gusto mong malaman. 10 taon na nga po, hindi pa din nagkakatotoong hula nyo. Ay ganun talaga. Ang kapalaran, hindi natin malalaman kung kailan darating. Hindi mo siya mapipilit na mapadali. Naniniwala naman ako. Kaya nga lagi ako bumabalik sa inyo eh. Salamat naman.
Kasi pag kinontra mo, baka maudlot pa ang love life mo. O baka hindi na mangyari. Naku, wala akong kinukontra. Ay mabuti. Akin ang palad mo. Ano ang nakikita nyo? Kaaabot mo lang ng palad mo Sandali naman. Sorry. Nakikita kong masaya ka. Ha? Medyo hindi. Alam ko. Nakikita ko na masaya ka pero may balakid. Balakid? Ano balakid dyan? Masyado kang maraming iniisip. Ha? Parang wala naman. Dati. Isip ka ng isip dati. Kaya naaapektuhan ngayon ang kinabukasan mo. Anong kinalaman nun sa love life ko? Wala. Walang kinalaman? Wala kang love life. Aray naman. Huwag ka mag-alala. Nakikita ko naman na malapit na siyang dumating. Pero may hindi muna magandang mangyayari sa inyo. Parang hindi kayo magkakasundo. Pero dahil sa isang tao, maaayos niyo ang lahat. Kaya magiging masaya kayo at magsasama ng matagal. Kailan yan? Matagal pa. Di bale, basta mangyayari, kaya ko maghintay. Yan ang dapat. Dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Lagi akong positibo. Ay, very good. Teka, may nakikita ako. Mapula. Anong mapula yan? Dugo? Hindi ko alam. Pero magulo. Tapos tatahimik. Tapos Tapos ano ho? magulo pa sa ngayon. Siguro liliwanag ito sa pagbabalik mo sa Huwebes. Akala ko ba, babalik ako ng Martes. Ay, huwag kang atat. Huwebes ang love life mo. Yung Martes, pagtataboy ng malas yon. Ah, okay ho. Nakakasabik naman ang araw ng Huwebes. May nakikita pa ba kayo? Marami. Ha? Hindi ito mga nasa paligid kong tinatanong ko kung nakikita nyo. Ang ibig ko sabihin, kung may nakikita pa kayong progreso sa darating kong love life. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Hintay ka lang at magbubunga ang matagal na paghihintay mo. Ay, salamat naman. Parang tumatanda na kasi ako sa kakahintay sa kanya. Kalabaw lang ang tumatanda. Pero hindi ako kalabaw, ha? Ano? Ah! Ganyan nga. Dapat masaya para makahila ng positibong enerhiya at magmanifesto ang mga gusto mo. Oo, salamat. Gumana naman ang pakiramdam ko. Uy, basta, balik ka lang ng Martes, ha? Huwebes at saka Sabado. Akala ko Martes at Huwebes lang. Eh, yung Sabado kung gusto mo lang naman. Ah, okay. Sige, salamat. Ito ang bayad. Shh! Hindi bayad yan. Donation. Ay, oo nga pala. Ito na ang donation ko. Ay, huwag mo iabot sa akin. Ihulog mo sa donation box. Papadudot nalaman ko na walang palya si Warren sa pagdalaw kay nanay para magpahula. Kahit walang positibo sa hula sa kanya na paulit-ulit lang naman, ay wala din naman siyang pakialam. Basta ang gusto niya ay madinig ang magandang hula na malapit na niyang mahanap ang taong nagmamahal sa kanya ng walang panghuhusga. Si nanay naman na alam na yun lang ang gusto ni Warren ay parang lumalabas tuloy na nang uutulang. Lagi niyang sinasabi na mangyayari yon sa pamamagitan ng pagmamanifest at siya ang nag-iinganyo ng pangarap ni Warren sa pamamagitan ng paniniwala na darating ang love life nito. Sabi nga magkakatotoo ang isang bagay pag palagi mong iniisip at sinasabi. Ewan kay nanay, alam niya na hindi ako naniniwala sa hula ay kinekwento pa sa akin ang ginagawa niya kay Warren. Nakakatawa mang isipin papadudot na ang nanay ko ay ang manghuhula. Pero ako ay hindi naniniwala sa hula. Dahil nga doon, kaya naman si nanay ay walang humpay sa pag-iengganyo sa akin. Yakapin ko daw ang katotohanan na nasa lahi namin ang maging manghuhula. Na lalo kong kinainis. Pero ayaw kong masaktan si nanay. Hula pa nga niya na darating daw ang araw na maniniwala din ako. Pero sa hindi daw magandang pangyayari ko, mapipilit na matanggap. Hindi maganda ang sinabing yon ni nanay, pero hula lang naman yon. Isa pa ay hindi nga po ako naniniwala sa hula. May nadagdag pang dahilan si nanay para pilitin ako na ikina-stress ko.
Pero pinipilit kong labanan para huwag akong bumigay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga po sa pagkakaalis ko sa trabaho noon, ay mas nadagdagan pa ang dahilan ni nanay para mamilit na kesa daw nagmumukmuk ako ay tanggapin ko na ang panguhula. Pero hindi talaga niya ako mapilit. Dagdag stress pa ang pamimilit ni nanay ay ang katotohanan na paubos na ang ipon ko sa tagal na walang trabaho. Papa Dudut, alam mo yung pakiramdam na hindi ka na makapili pa at may pagkakataon na hindi ka na mapakali kung ano ang gagawin. Nagkaka-anxiety na ako tapos ay mape-pressure ka pa sa pangungulit. Naiinis na talaga ako sa pamimilit ni nanay ng mga panahon na yon. Pinipilit kong huwag na lamang pansinin at mag-concentrate na lamang sa paghahanap ng trabaho. Yung buong maghapon ang oras ko para maghanap ng trabaho sa kahit na anong paraan sa social media, sa pagdi-DM sa mga kakilala na baka matulungan ako. Nag-iikot din ako paminsan-minsan at nagpupunta sa mga meeting na naiseset ko para sa application. Pero ang swerte ko ata ay parang isang tupa na ubod ng ilap. Yun ang stress ng maghapon ko, pero ang stress ng umaga at gabi ko kay nanay ay iba pa. Mahal ko si nanay, Papa Dudut, pero sa sitwasyon ko ay napakahirap na hindi sumama ang loob sa kanya. Sabi nga, ang PC ay nauubos. Minsan kahit gaano katatag ay bumibigay din. Yun na nga ang mangyayari sa akin, Papa Dudut. Oh, nandiyan ka na pala. Anong oras na, Nay? Bakit ngayon lang kayo? Ay, ang daming nagpahula. Alam mo naman pag Biyernes. Hanggang alas 8? Ito naman, syempre tapos na ako ng alas 7. Bumiyahe pa ako kaya alas 8 na ako nakarating. Pinapagod niyo yung sarili niyo eh. Eh ano bang pinapagod? Itong panguhula nga ang nagpapalakas sa akin. Okay, sabi niyo eh. Sandali, magluluto ako. O eto, bumili ako ng manok. Nakaluto na po ako. Ay paano? Wala namang laman ng frigidaire natin ah. Nay naman, syempre, bumili ako. Ay saan ka kumuha ng pera? Nang hold up po ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Kasi naman na, yung tanong nyo. Syempre may pera naman ako na pambili. May pera ka pa. Eh di ba halos wala ka ng pera kasi ang tagal mo nang walang trabaho? Nay, nag-aalala ba kayo o nagpaparinig? Kita mo ito. Syempre ikaw ang iniisip ko. May pera po ako, Nay. O yun nga, baka maubos na. Nay naman eh. Naghanap na nga po ako ng trabaho. Ay huwag ka magalit. Ang ibig ko lang sabihin, mauubos na ang ipon mo. Importante ang may nakatago kang pera. Mababawi ko pa naman yun. Ay paano nga? Eh ang ilap ng swerte sa'yo. Sinasabi nyo ba na malas ako? Ano ka ba? Hindi, wala akong sinasabing ganon. Kasasabi nyo lang eh. Anak, masyado ka na atang nagiging sensitibo. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Pinipressure mo ang sarili mo sa paghahanap ng trabaho. Ano bang hula nyo? Kailan po ba ako magkakatrabaho? May naghihintay na sa'yo, ayaw mo lang harapin. Nay, panguhula na naman ba? Anak, subukan mo lang. Ayoko nga, Nay. Ay bakit ba? Ano bang meron sa panghuhula at ayaw mo? Nay, bata pa ako nasabi ko na po yung dahilan. Anong dahilan? Hindi nga po ako naniniwala sa hula. Yun na yung dahilan? Eh ano pa po bang gusto nyong dahilan? Naku anak, mabuti pa kumain na tayo para makapagpahinga ka na. Pagod ka lang. Malamang maghapon ka na namang nag-isip. Mas nakakapagod po yung araw-araw kang pilitin. Pilitin? Nay naman, tapos kunyari hindi nyo alam. Anong pilitin? Sinong namimilit? Nay, alam niyo yung sinasabi ko. Ano ba yung sinasabi mo? Yung panghuhula? Kita nyo, alam nyo? Naghihintay na naman kasi kayo ng pagkakataon na pressure na naman ako eh. Anak, nape-pressure ka ba sa akin? Sinasabi ko lang naman sa'yo. Araw-araw kong pinapaalala kasi baka isang araw pagising mo, gusto mo na pala. Ayoko nga po, Nay.
Siya, hindi kita pipilitin. Kumain na tayo. Bukas na lang natin pag-usapan yan at pareho tayong pagod. Bukas pag-usapan? Ibig sabihin sa haba ng usapan natin ngayon, kukulitin niyo pa rin ako bukas? Pasensya na kung nakukulitan ka sa akin. Gusto ko lang namang magustuhan mo ang ginagawa ko. Nay, kung gusto ko po, dapat noon pa. Kung gusto niyo po yan, kayo na pong bahala. Pero huwag niyo pong ipilit sa akin yung gusto niyo. Anak, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Pagod na kasi ako, Nay. Ay, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na. O, likat kumain na tayo. Kayo na lang po. Hindi ka pa kumakain. Busog pa po ako. Paanong busog? Hinintay mo nga ako eh. Halika na. Nawala na po ako ng gana. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Halika na. Kalimutan mo ng pinag-usapan natin ngayon. Kalimutan ngayon, pero uulit na naman yan bukas. Nay, hindi ba kayo nagigilty? Bakit ba ho kayo nanloloko ng tao? Ginagawa niyo yung racket yung damdamin ng ibang tao eh. Ano? Ganun naman pala yung... Papadudot biglang bumagsak si nanay, itinakbo ko po siya sa ospital na mild stroke po siya. Hindi ko naman po gustong mangyari yon at nagsisisi na po ako sa mga nasabi ko. Dahil nga po sa pagod ay bigla ako nawala ng pasensya sa pamimilit ni nanay. Papadudot, mahal na mahal ko si nanay, yun lang naman po ang kinakainis ko. Yung pamimilit niya na ako daw ang tagapagmana ng panguhula niya. Mali ang sinabi ko na niloloko niya lamang ang mga tao kasi nasa tao naman yon kung maniniwala sila o hindi. Si nanay naman ay sinasabi lang ang nararamdaman niya. Papadudot, ayoko pong sabihin na huwad o totoo ang nanay ko. Kasi unang-una po dahil nga sa hindi naman ako nagpupunta doon sa lugar kung saan siya nanghuhula. Hindi ko nakikita ang panguhula niya. Hindi ko talaga alam kung may katotohanan na marunong nga ba siyang manghula. Pangalawa, may mga nagpapanggap lang po kasi na manghuhula. Hindi ko po sinasabi na lahat pero may ganun po talaga. Ang pakay lang ay rakete ng mga tao. Sila po ang mga nasa isip ko noon at ewan ko nga po kung bakit pati si nanay ay nasabihan ko ng nanloloko. Salamat na lang po at hindi malalang nangyari kay nanay, sobrang guilty po ako sa mga nangyari. Nadagdagan po ang mga iniisip ko. Pero sinantabi ko muna ang ibang gumugulo sa akin at itinuon ko ang atensyon kay nanay. Pinauwi na kami ng doktor matapos siyang obserbahan hanggang kinabukasan. Hindi po ako naghanap ng trabaho noong kinabukasan at lahat ng oras ko ay ibinigay ko kay nanay. Si nanay naman ay hindi din nagpunta sa pwesto niya para manghula dahil kahit magpumilit siyang umalis ay hindi ko po talaga siya papayagan. Nagsorry ako sa kanya at nagsorry din si nanay sa akin. Ipinangako niya na hindi na ako kukulitin o tatanungin tungkol sa panguhula. Buong weekend kong binantayan si nanay hanggang mag-Lunes ay hindi ko talaga siya iniwanan. Nakakakilos na siya pero sinasabihan ko na magpahinga muna para bumalik ang lakas niya. May nakaschedule akong meeting ng Martes, alam ni nanay yon. Kaya siya pa ang nagpaalala sa akin. Sabi ko ay hindi na lamang ako pupunta sa meeting dahil babantayan ko siya. Pero pinilit niya ako na puntahan ko daw dahil alam niya na ang tagal kong hinintay ang araw na yon. Kahit ayaw kong umalis ay pinilit talaga ako ni nanay Papadudot. Kaya pinuntahan ko na lamang din. Para din po hindi siya ma-stress ng kakapilit sa akin. Papunta sa meeting ay sinubukan ko munang alisin ang ibang iniisip ko. Ayaw ko naman kasing masayang lang ang pagpunta ko kung darating akong hindi handa, physical man o emosyonal. Ang hindi ko alam, may plano pala si nanay.
Madam Daria! Akala ko sarado kayo eh. Naku, pasensya ka na. Late na ako nakarating. Ayos lang. Kanina ka pa ba? Mga 10 minuto. Naku, pasensya ka na. Halika, pumasok na muna tayo. Buksan ko lang tong pinto sandali. Oy, halika. Tuloy ka. Salamat. Ako palang una magpapahula. Oo. Buti, hindi ka umalis agad nung makita mong sarado tong pwesto. Nagbakasakali lang ako. Alam ko darating kayo. Talaga? Aba, magaling ka din palang manghula eh. Oo nga no? Teka, mauupo na ako dito. Ano ba ang gusto mong malaman? As usual. Love life? May iba pa ba? Ay, oo nga naman. Teka, bakit pala ngayon lang kayo? Hindi ka naman iba sa akin. Kaya aaminin ko na. Parang seryoso yan ah. Kasi parang iba din ang kilos nyo ngayon eh. Talaga ba? Oo, parang may kakaiba sa inyo. Alam mo, natatakot na ako sa'yo. Huh? Bakit to? Kasi pati pakiramdam ko, nahuhulaan mo na din eh. Kayo talaga? May nararamdaman ho kayo? Na mild stroke ako nung Biyernes ng gabi. Ha? Naku, bakit kayo nandito? Dapat nagpapahinga kayo. Okay na ako. Mabuti pa, hindi na muna ako magpapahula ngayon para hindi kayo ma-stress. Tara, hatid ko na kayo sa inyo. Ano ka ba? Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Libre ang hula ko sa'yo ngayon. Hindi naman yung donation ang iniisip ko. Yung kalusugan nyo. Okay na nga ako. Maupo ka na lang riyan at eto na. Lumabas na ang prediction ko. Sige na nga po. Malapit na malapit mo nang makilala ang babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Hindi magiging maganda ang unang pagkikita ninyo, pero maayos din paglipas. May mga lugar na magkakasalisi kayo, pero kailangan hayaan mo lang yun kasi may itinakdang araw para magkita kayo. Wow, ang sarap naman pakinggan yan. Maganda at malakas kasi ang enerhiya ng vibration sa akin, kaya kitang-kita ko ng maliwanag ang hinaharap mo. Salamat. O paano, hatid ko na kayo? Ay ano ka ba? Kadarating ko lang pa uuwiin mo na ako. Hanggang 3:00 lang naman ako dito sa pwesto ngayon. Teka, nakakakita na naman ako ng pula. Pero wala akong mabasa kung ano yon. Okay lang o, huwag nyo na munang pilitin, baka makasama sa inyo. Naku, ikaw talaga? O siya, sige na at baka may pupuntahan ka pa. Sigurado kayo? Oo nga, ay sige na hayo na. Yung donation ho. Ay exempted nga ang donation sa ngayon, di ba? Sige, salamat ho. Alis na ako. Mag-iingat kayo ha. May mag-iingat ka rin. Sige ho. Ay, 2 araw lang akong hindi nakapunta dito. Parang miss na miss ko na ang lugar na ito ah. Nay! O anak, bakit nandito ka na? Kayo ang bakit nandito? Ang sabi ko magpahinga kayo, di ba? Kaya ayoko talagang umalis eh. Anak, kailangan kong pumunta dito. Bakit po? Kung may kukunin pala kayo dito, di sana inuutos nyo na lang sa akin. Ay, kailangan ko lang pumunta kasi may mga taong pupunta ngayon. Nay, ano ba naman yan? Dapat nagpapahinga kayo eh. Masaya akong nandito ka. Ako po ang hindi masayang nandito kayo. Tara na sa bahay, Nay. Uwi na tayo. Mauna ka na. Uuwi ako ng 3:00. Nay naman, huwag na nga kayo makulit. Mapapagod kayo niyan eh. Anak, may responsibilidad ako. Kaya kailangan kong tumigil dito. Nay naman. Mauna ka na. O sige, Nay. Umuwi ka na ngayon at magpahinga. Pangako, bukas ako ang tatao dito. Ha? Manghuhula ka? Opo, basta magpahinga lang kayo. Ay sige. Sige anak. Tara na, uwi na tayo. Halika na. Ano bang hinihintay mo riyan? Papadudot, ewan ko kung anong parang may gumamot kay nanay kasi parang nanumbalik ang sigla niya na parang walang nangyari. Kitang-kita ko ang saya niya at ang bawat sabihin ko sa kanya ay sinusunod niya. Pero noong mag-aalas 12 ng tanghali, sabi niya, pagdating daw ng 3:00 ng hapon ay kailangan niya daw sambitin ang ritual para maipasa sa akin ang panguhula. Sumang-ayon na lamang ako para lang maging relax na si nanay. Kung si nanay,
sumusunod sa bawat sabihin ko dahil masaya siya sa naging desisyon ko. Ako naman ay sumusunod din sa bawat sabihin ni nanay para lamang hindi siya mag-alala at mabilis siyang gumaling. Dumating ang 3:00 ng hapon at hindi ako nagpakita ng pangongontra sa gusto ni nanay. Nagritual siya. Tahimik lamang ako. Naramdaman niya kapag parang kumukontra ang isipan ko at hindi ko po alam kung paano niya nalalaman. Pero alam niya. Kaya pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano para lamang matapos ang ritual ng pagpapasa. Nang matapos nga ang ritual ay parang wala lang. Parang wala naman akong naramdaman. Pero hindi ko ipinakita kay nanay na parang hindi ako naniniwala. Basta ang gusto ko lang ay gumaling na si nanay. Ang akala ko ay okay na. Pero napansin ko na hinang-hina si nanay. Parang mas nakasama pa ang pagpayag ko na gawin niya ang nasabing ritual. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naaligaga na naman ako nang makita kong hindi maganda ang pakiramdam ni nanay, Papa Dudut. Sabi ko ay pupunta kami sa ospital pero sabi ni nanay ay bigyan lang siya ng 5 minuto at magiging maayos na siya. Humingi rin siya ng isang basong tubig. Hindi para inumin kundi para isawsaw ang isang daliri niya at mag-orasyon na naman. Matapos nga ang 5 minuto ay parang bumalik nga ang lakas ni nanay. Ewan ko kung pinapasakay niya lamang ako kasi bigla na lamang siyang lumakas. Ayaw kong maniwala kaya sinabi kong sasaglit kami na magpatingin sa doktor. At para hindi na rin ako mag-alala ay pumayag na si nanay na magpatingin. Matapos ang check-up ay wala namang nakitang kung anong sakit ang doktor kaya umuwi na rin kami. Masigla si nanay, tahimik akong nag-oobserba pero mukhang maayos na ang pakiramdam niya. Samantala ay parang wala pa rin namang nangyari sa akin. Wala akong nararamdaman na pagbabago matapos ang ritual. Natapos nga ang buong araw na masaya kami. Nagkwentuhan kami ng sobra na doon ko na lamang naisip na ang tagal na pala naming hindi nagagawa ang mag-bonding, Papa Dudut. Hindi ko pa naiisip noong mga sandaling yon na nagkakatotoo ang hula ni nanay na matatanggap ko ang panghuhula sa hindi magandang pangyayari. At yun nga po ay ang pagkakasakit ni nanay. Parang wala nang pagtanggi sa utak ko dahil kinabukasan ay masaya akong nagluto. Kumain kami at nagpaalam ako para pumunta sa pwesto niya para manghula na, Papa Dudut. This is it! Handa ka na ba, Regina? Makaupo na nga ng maayos kong mga gamit ko. Tuloy! Mad... Oh, Ano? Anong mad? Wow ha! Ganda naman ang pasok mo. sino ka? Sandali, ikaw ang pumasok tapos ako ang tatanungin mo kung sino ako? Bakit ka nandito? Uy! Lakas ng tama mo ah! Nasa si Madam Daria. Anong ginawa mo sa kanya? Seryoso? May tama ka ba talaga? Sumagot ka nga. Sino ka? Unang araw ko at ang aga-aga, ikaw ang makakausap ko. Anong binubulong mo? Kinukulam mo ako, no? Mangkukulam ka? Kung mangkukulam ako, ikaw, impacto! Umalis ka na nga dito! Pag hindi mo sinabi kung nasa si Madam Daria, tatawag ako ng pulis. Tama, tumawag ka ng pulis! Tapos sumama ka na rin sa kanila sa presinto, doon ka magpaliwanag! Ah, mayabang ka ha? Ako? Mayabang? Pwes, ikaw, hunghang! Matapang ka pa ha? Trespassing ka na nga. Alam mo, una sa lahat hindi kita kilala. Pangalawa, ang lakas ng loob mo na mag-iskandalo dito. Iskandalo? Kalmado pa ako nito. Nagtatanong lang ako eh. Sino ka ba kasi? Ano ba ginagawa mo dito? Bakit gusto mo malaman ang pangalan ko? Kukulamin mo nga ako, no? Siraulo ka, no? Hoy, kung wala kang magawa, umalis ka na at wag mong sirain ang araw ko. Sino ka ba? Ikaw muna! Sino ka ba at bakit ka nandito? Ako si Warren. Magpapahula ako. O kaya nasagot ko na. Ikaw naman. Ako si Regina. Manghuhula ako. O ngayon, alam mo na. Manghuhula? Bakit ka nandito?
Iungas ka pala talaga eh. Manghuhula nga ako. Bakit dito ka manghuhula? Pwesto to ni Madam Daria. Alam ko, O bakit dito ka nga manghuhula? anak ako ni Daria. Sa makatuwid, nanay ko siya. Ha? Talaga ba? Oo. Pasensya na. Tuwing Martes at Huwebes talaga ako nagpapahula sa kanya. Dumaan lang ako ngayong Merkules kasi nga kahapon parang hindi maganda pakiramdam niya. Kaya nung makita kitang nakaupo dyan pagpasok ko dito, akala ko kung anong ginawa mo sa kanya. Yan ang hirap sa mga tulad mong nag-a-assume agad eh. Hindi mo na kasi inaalam yung totoo. Pasensya na. Eto, dinalan ko kasi siya ng prutas. Ah, okay. Salamat ah. Sige, bibigay ko na lang sa kanya yan mamaya pag uwi ko. Sige, salamat din. Magpapahula ka ba? Oo, sana eh. Oy, siya sige, ka na. Maupo ka na. Ayoko. O ikaw ang bahala kung mas gusto mo magpahula ng nakatayo. Hindi. Hindi? Oo, hindi. Alam mo bang ang gulo mong kausap? Oo ba o hindi? Ibig ko sabihin, hindi na lang ako magpapahula. Bakit? Wala akong tiwala sa'yo. Si Madam Daria lang ang pinaniniwalaan ko. O hindi ka naman marunong manghula eh. Parang lolokohin mo lang ako. Abay, sira pala ulo mo eh. Pwede mo naman sabihin na hindi ka na lang magpapahula. Ang dami mo pang pinagsasasabi. Mabuti na yung derechahan. Diretsahan? Bakit? Close ba tayo? Yun na nga eh, hindi naman tayo close. Kaya bakit ako magpapahula sa'yo? O pues, kung hindi ka magpapahula, umalis ka na. Kailan ba babalik si Madam Daria? Hindi na. Ano? Hindi na siya manghuhula. Retired na siya. Ano? Ang bilis naman. Bakit hindi man lang niya nasabi sa akin? Bakit? Boss ka ba niya? Hindi. Pero regular ako nagpapahula sa kanya. Pwes, yun ang katotohanan. Retired na si nanay sa panghuhula. Hindi pwede yun. Aba, sino ka naman para magdesisyon kung anong pwede at hindi pwedeng gawin sa buhay namin? Kanino na ako magpapahula nito? Ako na nga manghuhula dito. Kung ayaw mo sa akin, edi maghanap ka ng iba na hindi ka lolokohin. Mabuti pa nga. Sige na, alis na ako. Lakas ng tama nun ah. Papa Dudut, sabi ko na nga ba na hindi maganda ang lugar na yon. Kakaumpisa ko pa lamang ng araw at ang unang-unang taong makakausap ko ay masama pa ang ugali. Pero wala akong magagawa, kailangan kong pangatawanan ang pangako ko kay nanay. Nang makauwi ako ay excited si nanay na malaman kung kumusta ang unang araw ko. Siyempre ayokong mag-alala si nanay kaya sinabi ko na lamang na naging maayos naman ang lahat. Hindi ko ikinuwento ang engkwentro ko kay Warren kasi may mga nagpahula naman na okay. Kahit may duda si nanay sa mga sinasabi ko ay natuwa na lamang siya. Ang importante naman sa kanya ay tinanggap ko ang pangarap niya. Kahit buwisit ako noon kay Warren na yon, ay binigay ko pa rin kay nanay ang dinala niyang prutas, Papa Dudut. Natuwa si nanay at ibinida sa akin ang hambog na yon. Kunwari ay interesado ako pero pasok sa kanan, labas sa kaliwang tenga lang ang nadidinig ko sa mga papuri ni nanay kay Warren. Natapos ang gabing yon ay saka ko naramdaman ng pagod at nakatulog kaagad. Ewan ko ba kung bakit ang aga ko ding gumising. Parang may nagpapataas ng enerhiya ko para pumunta doon sa pwesto para manghula. Hanggang sa araw-araw na akong nandoon at isinasabay ko sa araw ko ang patuloy pa rin na paghahanap ng trabaho. Siguro naman pag nakahanap ako ng trabaho ay hindi na ako mapipilit ni nanay. Kasi ganon din yung nangyari dati. Pilit siya ng pilit sa akin pero nang magkatrabaho ako ay tinigilan na niya rin ang pangungulit. Sa araw-araw na nandun ako sa pwesto ni nanay ay nabubwisit lamang ako sa dalawang partikular na araw. Yon ay ang Martes at Huwebes. Dahil yon ang mga araw na nagpupunta si Warren. Laging hinahanap si nanay at magpapahula daw siya. Lagi ko ring sinasabi na ako nga ang manghuhula doon sa pwesto. Kaya lagi rin niyang sinasabi na hindi raw siya naniniwala sa akin. Kundi ba naman talaga malakas ang tama noong si Warren? Ilang beses na siyang bumalik sa mga nasabing araw para hanapin si nanay at lagi siyang nabibigo. Sa araw-araw na pagpunta niya at pagsasagutan namin ay lagi naman siyang may dalang prutas para kay nanay. Ako naman kahit nabubwisit sa lalaking yon ay tinatanggap ang bigay niya. Kasi para naman kay nanay yon.
Sa paulit-ulit na pagbalik niya ay parang unti-unti siyang nagbabago. Bumabait na siya at hanggang sa isang araw ay nagpahula na rin siya sa wakas. Pero dahil hindi maganda ang mga nararamdaman ko kaya sinasabi ko sa kanya, ayun, nagalit siya Papa Dudut. Masyado daw akong negatibo, hindi daw katulad ng nanay ko. Pero balik pa rin siya ng balik hanggang sa tumahimik na lamang siya at tinanggap na lamang kung ano ang hula ko. Hindi namin namalayan. Dumating ang isang pangyayaring hindi inaasahan, Papa Dudut. Good morning! Uy! Good mood din sa'yo. Ha? Anong ha? Sabi ko, good morning din sa'yo. Ah, okay. Parang iba kasi yung nadinig ko. Huwag mo nang sabihin kung bakit ka nandito. Hulaan ko. Papahula ka, no? Hindi. Hindi? Ay, teka. Miyerkules pa lang ngayon ah. Kakapunta mo lang kahapon. Bukas pa uli yung schedule mo. Oo. Uy, bakit nandito ka? Wala ka namang customer eh. Wala nga. Obvious naman, di ba? O joke lang yun ha. Baka mapikon ka na naman. Hindi ako mapipikon. Uy, bakit ka nga nandito? Eto, may dala akong bulaklak sa kaprutas. Ah, okay. May bulaklak? Bago yan ah. Salamat. Bigay ko na lang kay nanay mamaya. Magugustuhan niya yan. Ay, yung prutas lang sa nanay mo. Eh, para kanino tong bulaklak? Sa kapitbahay namin. Palabiro ka pala? Oo, hindi mo lang napapansin. Kasi nga dati, laging mainit ang ulo mo sa akin. Yun nga ang dahilan Dahilan ng… ng pagbibigay ko ng bulaklak. Pasensya ka na sa akin dati ah. Ah, okay. So, sa akin pala tong bulaklak. Hindi, sa kapitbahay nyo. Ha? Minsan pala, mapaniwalain ka. Joke lang yun. Para sa'yo yung bulaklak. Pasensya ka na talaga sa ugali ko dati ah. Kalimutan mo na yon. Ako din naman di naging magandang ugali ko dati. Oo nga, sobra. Ano? Oh, joke lang, huwag mapikon. Nakakatawa ka rin pala, no? Hindi ko lang napansin. Yun lang ba ang hindi mo napansin? Meron pa bang iba? Itsura ko. Bakit? Anong meron? Wala. Oh, ikaw naman ang mapaniwalain. Joke lang yun, ha? Siyempre, kitang-kita naman ang kagwapuhan mo. Kaya iwasan mo ng pagsusungit para mas mapansin yung itsura mo. Salamat. Oh, Nay! Madam Daria? Parang gulat na gulat kayo. May ginagawa ba kayong kung ano? Nay, ano ba? Eh kasi yung gulat ninyo kakaiba eh. Nagulat ako kasi bakit kayo nandito? O ikaw naman Warren, bakit ka nagulat? Kasi ngayon ko na lang uli kayo nakita. Gumanda ba ako? Sobra po. Sige, mag-utuan kayo. Ikaw anak basag trip ka rin eh, no? Nakakatawa yung basag trip ha. Tawang-tawa, ha? O teka, Nay, bakit nga ba kayo nandito? Bakit? Bawal na ba? Nay, nagtatanong ho ako na maayos, ha? Pikon lang? Kasi nga nababato ko sa bahay. Saka gusto kong makita kung kumusta na itong pwesto at kung kumusta ka na. Nandito ka na rin lang, Warren. Kukumustahin na rin kita. Mabuti naman po ako. Hindi ka ba pinababayaan ni Madam Regina? Naku, hindi ho. Parang kayo lang tong anak nyo. Alagang-alaga ako. Nay, huwag mo nga akong tawagin Madam Regina. Eh anong itatawag ko sa'yo? Manang Regina. Tawag ko sa kanya, Reg. Wow, may tawagan ha? Eh ikaw, Reg. Anong tawag mo sa kanya? War? Nay, ano ka ba? Nakakahiya. Nakakahiya ang alin. Wala. Ay! Papa Dudut, inis na inis ako kay nanay sa panunukso sa amin ni Warren. Pero kahit naiinis ako ay hindi ako nagalit. Ewan ko nga po kung bakit. Hindi ko din naman po alam kung ano talaga ang nararamdaman ko. Dumating pa ang mga araw na patuloy ang panunukso ni nanay habang si Warren naman ay nagsimula ng manuyo. Hanggang ayun na nga po nagsimula ng manligaw si Warren sa akin. Hindi nagtagal ay sinagot ko naman siya at sa ngayon ay mag-iisang taon na ang relasyon namin ni Warren. Masaya kami, lalo na ako dahil sa sobrang mapagmahal si Warren
kaya lalo ko rin naman siyang minahal, Papa Dudut. Dalawa na kami ni nanay na nanguhula doon sa pwesto. Si nanay, Lunes hanggang Biyernes. Ako naman ay tuwing Sabado at Linggo. Opo, Papa Dudut. Bukas na kami buong isang linggo pag weekend po kasi ako. Kasi may trabaho na ako mula Lunes hanggang Biyernes. Ewan ko ba pero parang hindi ko na maiwan ang panguhula. Tama po si nanay. Para sa akin ngayon. Pero si Warren hindi na nagpapahula ng Martes at Huwebes. Kasama ko na siya doon pag Sabado at Linggo dahil tulad ko ay day off din niya ng weekends. Kahit nanguhula ako ay may quality time pa rin kaming dalawa. Dahil umaga at hapon na lamang kaming nagkikita pagtapos ng trabaho tuwing Lunes hanggang Biyernes kaya sinusulit namin na ang buong araw ng Sabado at Linggo na magkasama kami. Wala na rin naman pong naging problema si nanay sa kalusugan niya. Kasi masaya siya sa ginagawa niya, isa pa po ay hindi na kami nai-stress pareho para magpilitan gaya ng dati. Kasi tanggap na tanggap ko na ang pamana ni nanay. Papa Dudut, nagkatotoo po talaga ang hula ni nanay kay Warren. Kasi nagkatotoo ang hula ni nanay na magkakaroon siya ng karelasyon. Na sa una ay magkakaaway pero magkakasundo din pagdating ng panahon. Papa Dudut, may palaging nakikita si nanay na kulay pula kapag hinuhulaan niya si Warren noon. Dahil mas nauna ang saya ay hindi na namin inisip yon. At saka na lang din po namin namalayan na araw po pala ng mga puso noong maging kami ni Warren. Yun po pala ang kulay pula na laging nakikita ni nanay sa hula niya. Ang Valentine's Day. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagpili ng aming kwento. Ito po ay hindi hula ha, kundi sigurado ako na number 1 ang Barangay Love Stories sa puso ng mga Pilipino. Proud ka barangay po ako, more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapusot ka barangay, Regina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever